So, good day to you guys. Now, we're gonna discuss about the next topic, which is solar thermal energy. So, kung isipin natin, solar thermal energy, syempre, coming from the word solar, which means the sun. So, ano nga bang kinukuha ng energy natin? Di ba kapag sinabi natin renewable energy, it's nakukuha natin from sources that are hindi nauubos, di ba? So, solar thermal energy. So, coming from the word solar and thermal, it means the heat from the sun, yun yung kinukuha nating energy. So, next slide. So, solar thermal systems, also called as CSP. So, ang CSP is concentrated solar power. So, guys, ang ibig sabihin lang naman na to, yung solar thermal systems, ibig sabihin, yung the heat coming from the sun, yun yung kinukuha nating energy. Now, meron tayong isang system dito. So, papakita natin mamaya kung ano ang itsura ng system na to, kung paano i-process niya, kung paano kung paano siya mag-operate. So, basahin natin dito. Solar thermal power plants collects energy from the sun, kagaya na sabi ko, with the use of mirrors. So, paano nga makakolect? So, sa pamamagitan daw ng mirrors. So, it collects energy that is being reflected or redirected sa isang tube. That this causes the fluid to achieve high temperature. These fluids transfer its heat to water. So, mamaya i-explain pa natin more para maintindihan nyo. So, ngayon babasahin muna natin. So, which becomes a superheated steam. Ngayon, yung steam daw ay magagamit siya, meron siyang isang steam turbine, kumbaga, kagaya ng mga nakarang topic, may mga turbines tayo. Dito naman, yung steam naman yung gagamitin nating gagawing turbine. So, in a power plant, and magko-convert nga siya sa isang from steam, the heat coming from the steam, now mako-convert siya sa mechanical energy, which dun papasok yung steam turbine. Iikot siya gamit yung steam, magkakaroon ng mechanical energy. Now, magko-convert siya sa electricity by a generator. So, magka-connect sila. So, ulitin natin, ang CSP is concentrated solar power. So, tandaan natin yung guys. So, dito naman tayo dadako sa operation process. So, simpleng process lang muna tayo. So, note muna natin guys, yung sunlight ay ang system na to, or gumagana ang system na to sa pamamagitan ng heat ng sunlight, hindi yung light ng sunlight. So wag tayong malito doon yung guys. So may pagkakaiba doon. So ito lang naman yung process na to, which is yung una, yung sunlight, sunlight collection, yung sunlight ng mapupunta sa mirrors. Yun yung gagamitin from the heat. Ngayon, the next is the concentration from the mirrors. Ngayon, yung sunlight ay madedirect siya sa isang tube. Kumbaga, mamaya madidiscuss natin kung ano yung mga types ng mga solar thermal systems. So, the next is the heating the fluid, steam generation, and the turbine rotation, and the electricity generation. So, makikita natin yan mamaya kung paano ang magiging process niya. So, dito naman tayo sa types of the solar thermal systems, also called as the CSP. Ang una natin ay parabolic throw, solar tower, linear Fresnel reflector, and the parabolic dish. So, malalaman natin mamaya kung ano ang mas maganda, mas efficient, or mas hindi siya sumasakop ng malaking area ng lupa. And note natin, despite there are several types ng solar thermal systems, nag-ooperate siya sa isang same principle. Kumbaga, nagkakaiba lang siya sa design ng pag-collect nila. So, it refers on the previous slide. So, nag-iiba lang siya in the manner of collecting niya from the sunlight and concentrating it to a certain point. So, may iba lang nga yung unang stage. Kumbaga, meron kasi tayong tatlong stage
ng pag-collect ng solar thermal. So, dito naman po tayo sa parabolic throws. So, is general description. So, these throws, also known as the line focus collectors, are lined up in rows on a solar field and are composed of a long parabolic shaped reflector that concentrates incident sunlight on a pipe that runs down at the middle of at the throw. So dito lang naman yung design ng parabolic throw, as the word itself, parabolic, parabola, yung mirror daw niya ay pa-shape ng parabola at yung nasa gitna ng mirrors ay merong isang tube. Sa loob ng tube ay merong isang fluid. So ano nga ba ang exterior ng tube? So ang exterior ng tube lang naman ay mga mirrors lang din kasi hindi lang siya transparent, kundi hindi rin makakatakas yung light coming from the mirrors ay tatagos sa tube at yung heat ng tube ay magkakaroon ng hindi matratrap yung heat doon, kumbaga hindi kakawala yung heat doon. So ulitin natin, ang parabolic throws ay pa-shape ng parabola na through mirrors and ida-direct niya yung light sa tubes. So the collectors utilize a single axis solar tracking system to track the sun across the sky as it moves from east to west to ensure that there is always maximum solar energy incident on the mirrors. So the receiver on the pipe in the center, kagaya nga yung tube, can reach upward of 400 degrees Celsius. So isipin natin 400 degrees Celsius as the throw focuses on the sun at 30 to 100 times at its normal intensity. So malaki na rin ang na-produce niya na electricity, kumbaga kasi sobrang init ng ng temperature na produce from the throw. Kasi nagfo-focus siya sa sun at 30 to 100 times to its normal intensity. So mamaya makikita natin yung design niya, kumbaga. So yun nga, kagaya nga nasabi ko kanina, ito yung process niya, yung the operating principle. So mamaya makita na natin yung picture sa next slide. So heat from the sun is being collected by special mirrors. So hindi lang pala siya isang normal na mirror lang kagaya ng mga nasa bahay natin. So specifically designed siya for the solar thermal system. So which is then reflected to the pipe that runs down in the middle of the throw. So within the central pipe, there is a heat transfer fluid or the HTF flowing inside it. So makikita natin sa tube yun, yung HTF. So the HTF inside the pipe can reach the temperature, kagaya ng sabi ko kanina, for 400 degrees Celsius as the throw focuses the sun to 30 to 100 times to its normal intensity. So, ngayon, yung hot fluid daw, the hot fluid goes to the heat exchanger. Merong isang heat exchanger system. So, where the heat is transferred to the water, generating high pressure to the superheated steam. This steam then moves to the turbine to power the generator and produce electricity. So, ang HTP daw, it helps them circulating within the system. At yung HTP din, meron din ibang purpose, important purpose, para makaproduce ng efficient energy, electricity. So the steam is being condensed, which is to be sent back through the heat exchanger. So mamaya madidiscuss ng ating mga kagrupo ang process niya. So yun nga, makikita natin dito yung kanyang design sa parabolic throws, paparabola siya. So guys, so yung makikita din natin yung tube, yung exterior niya ay isang glass lang din. Kasi kung metal yan, hindi magre-reflect, hindi tatagos yung ilaw ng coming from the mirrors, ngayon from the sunlight din. Kaya ang mangyayari, glass yung ginamit nila, special type ng glass. Ngayon yung glass na yun, tatagos yung ilaw doon, pero yung temperature, hindi siya mag-escape doon according sa sa law of thermodynamics, kung re-recall natin yon. So makikita natin sa loob ng tube merong isang fluid din. May mga types ng fluid kagaya ng mga salts,
glycol base or mga glycerol base, o kaya pwede naman din air or water. So ang pinaka-efficient dito mamaya ay didiscuss natin mga kagrupo sa ating mga next slide. So guys, so much bigger view makikita natin dito. So marami nga siya guys, malaki ang nasasakop na lupa. So kung titingnan natin kung saan nila nilalagay yung mga solar thermal system, sa mga open area talaga. Kasi kung isipin natin sa mga, kung lalagay sa mga may mga bahay, hindi siya magiging efficient. Kumbaga may mga ibang matatakpan na parabolic throws, yung mga mirrors matatakpan. Kaya kumbaga nilalagay lang nila sa mga open areas, kagaya nga ng mga iba, mga deserts, ganon. Basta kung saan may mga walang bahay. So, ayun. Next slide. So, here is the kung paano process niya. So, self-explanatory naman siya. Makikita natin yung pag-direct nga ng sunlight. Since parabola siya, it is designed na mag-concentrate siya sa isang lugar. Kasi magre-reflect siya, magde-deflect siya papunta sa tube. So, makikita natin dito, merong isa sa loob ng tube, yung inner layer and the fluid. Ngayon, may vacuum din siya. So, malalaman din natin mamaya kung paano yung proseso ng isang parabolic throw. So, So, self-explanatory naman din yung picture na to. So, makikita natin yung sinabi ko nga kanina, single axis. Pag ganun lang siya. Isang side, kumbaga, isang axis lang siya nag-rotate. Hindi siya pa south. Hindi siya pa dalawang axis. Kumbaga, east and west lang yung pag-collect niya ng heat from the sunlight. So, meron dito mga parts na central heat pipe, parabolic shape, reflective throw, reflective coating or mirrors, or the fluid, kung saan pumapasok yung fluid, and yung mga sumusuport sa ating system. So, ang rotation lang naman niya is from east to west and from west to east. So, depende siya sa araw, sa anong oras, kung anong oras ang pag-collect niya. So, here's the basic design. So, guys, basic design lang to. Makikita natin dito yung kulay blue na yan, which is the water, and paano na yan, which is the heat, yung init. Ngayon, yung niyan, pagpapasok dyan yung fluid. My mistake, hindi siya water, pero naman siya maging iba. Maging salt or the glycol base and glycerol base. So, makita natin dito, papasok yung isang fluid at magiging steam siya. So, makita natin sa kaliwa dito, doon na siya lalabas, maging steam. So, may makikita nga tayo dito. May nagkaroon ng bago, the hot salt tank and the cold salt tank. So, isa lang naman dito ng basic parts. So, yun yung kagaya ng sabi ko kanina, yung may mga types tayo, sa design lang naman nagkakaiba. So, halos lahat ng solar thermal system or mga turbines, meron din hot salt tank and cold salt tank. So, para saan na ang dalawa na yan? So, meron dito, ang para saan lang naman yan ay, ang hot salt tank ay dyan naiipon yung steam. Kumbaga, yung init, as the word itself. So, dyan naiipon. Kaya naging salt, yun yung fluid niya. Kumbaga, meron kasi mga iba't ibang type ng fluid. So, sa cold salt tank naman, lalabas siya, manggagaling siya sa steam generator at pumunta siya nga siya sa tangke. So, ayun nga. Next slide. So, here's the basic design. So, guys, basic design lang to. Makikita natin dito yung kulay blue na yan, which is the water, and paano na yan, which is the heat, yung init. Ngayon, yung niyan, pagpapasok dyan yung fluid. My mistake, hindi siya water, pero naman siya maging iba. Maging salt or the glycol base and glycerol base. So, makita natin dito, papasok yung isang fluid at magiging steam siya. So, makita natin sa kaliwa dito, doon na siya lalabas, maging steam. So, what is inside the heat exchanger system? So, ito lang naman. Pwede naman din to guys maging vice versa. So, makikita nyo dito, yung cold fluid in, papasok sa tube. Ngayon, yung heating medium in,
yun yung papasok sa shell, kumbaga sa exterior ng system niya, sa tube nga. Yun, yung heat coming from the outside, pupunta siya sa exterior or the shell, magiging steam siya. Kasi merong cold fluid na papasok sa tube, ngayon lalabas siya sa isang kabilang side, at doon na magkakaroon ng steam. At yung isang heating medium out, doon din lalabas yung init. Pwede naman siya maging vice versa. So, yung heat naman, pwede siya pumasok sa tube, at yung cold fluid naman, pwede siyang nasa outer part or the shell. So guys, ito ang ibang design ng more complex design ng heat exchange system. So makita natin dito yung tube, merong isang butas sa bandang kanan dito sa taas, yung the shell side, doon siya papasok. Ngayon, meron siyang, yun yung papasukan ng either heat or the hot medium in, and or yung cold fluid. Ngayon, meron nakita natin dito yung tube, at lalabas siya sa isang butas sa bandang harap na dito. So, sa tube side. Doon na lalabas yung steam at magkakaroon na ng electricity at doon na magpa-process. So guys, makikita natin dito sa ibang bansa, ito yung real life design niya kung makikita niyo sa personal. So, real life design niya. So, steam turbines, dadako tayo sa steam turbines. So, makikita natin siya, yung design ng turbine niya. So, sa nakaraang discussion natin sa mga report, magkakaiba yung design niya ng turbines kasi dinidepende niya ng mga turbines sa kung paano sila kumukuha ng energy. Ngayon, dito naman siya, dependent naman siya sa steam. Yung nakaraan, water, nung pagdaloy ng water, ng agos ng tubig, at yung isa naman yung wind turbine. So, dinidepende niya yung design niya. So, here's the close-up look. So, makita natin dito yung close-up look. So, yun guys, the steam turbine. So, HTF naman, the heat transfer fluids. Mamaya madidiscuss ng ating mga kagrupo. Pero ngayon, bibigyan ko kayong clue. Ang heat transfer fluid ay yun lang naman ang tumutulong sa ating system. One of the important factors ng ating solar thermal system. Kasi kung wala to, hindi siya magiging efficient talaga. So, may mga tanong ako sa inyong hinanda ngayon. So, in a solar thermal system, the HTF, liquid or gas is specifically manufactured for the purpose of transmitting heat from one system to another. So, ang isang purpose ng heat transfer fluid, as the word itself, it transferred the heat of the fluids from one system to another. So, may ibang purpose naman siya. So, paano kung tatanungin ko kayo ngayon sa ating next slide? So, why use HTF instead of the direct system in the water is instantly turned into the steam by the heat reflected by the mirrors in the solar thermal system o the CSP. So bakit nga raw hindi pwede yung direct sunlight na lang? Kumbaga, by direct sunlight from the heat, yung manggagaling sa ating parabolic throws muna. So bakit muna ganun? Instead na hindi tayo gumamit ng heat transfer fluid para syempre, kumbaga, magiging matipid tayo sa materials, di ba? So, isipin natin kung bakit. So, sasagutin natin ito ng ating next na reporter. So, bibigyan ko lang din kayo ng tip. Ang HTF lang naman ay nag-i-store siya. So, yun yung isa yung clue. So, yun. So, it is reflected by mirrors in the solar thermal system. So, nagtra-transfer nga siya, yung heat transfer. Yeah, so, yun yung isang purpose nun. Ngayon, ano ang mga ibang purpose ng heat transfer system? So, based sa may tanong kanina na ba't mas gumagamit ng HTF or heat transfer fluid kaysa sa direct system. So, ganito yan. Solar thermal system o concentrated solar power, mas ginagamit ang heat transfer fluid o HTF kaysa sa direktang pagpapasingaw ng tubig. So,
niya dahil nga na mas kaya nitong mag-imbak ng init. Ang HTF ay mas mataas ang heat capacity. Kaya nitong sumipsip at mag-maintain ng great amount of heat sa mas mahabang panahon. So, kapag mas malakas ang sikat ng araw, pinapainit muna itong HTF sa mataas na temperatura at iniimbak ito o in-store ito sa isang tight vessel. So ngayon, yung na-store na heat na yan, yun yung parang magsisilbing reserba na energy na maaaring gamitin upang makagawa or makapag-produce pa ng steam at ng kuryente kahit na maulap o wala ng sikat ng araw o gabi na. Ganun. So dahil dito, nagiging mas tuloy-tuloy at mas stable at mas maaasahan ang produksyon ng kuryente kumpara sa may direct system na kung saan agad naapektuhan yung output kapag humina na yung sikat ng araw. So ipinapakita po sa slide na ito ang iba't ibang uri ng heat transfer fluids na ginagamit sa concentrated solar power systems. So ito yung air, water, molten salts, glycol base, glycerol base, and synthetic oils. So, ang bawat fluid na ito ay may mga kanya-kanyang gamit. Depende sa temperature requirement at efficiency ng power plant. So, ang air ay madaling makuha at walang gastos. Ngunit mahina itong magdala at mag-store ng heat, kaya bihira itong ginagamit sa high efficiency systems. Ganun din naman sa water, mura at maayos din pag sinabing sa pag-transfer ng heat. Ngunit mabilis itong kumulo, kaya limitado sa mas mababang temperature. So next naman yung molten salts. Isa ito sa mga pinaka-epektibong HTF dahil kaya nitong umabot sa mas mataas na temperatura at mag-store ng heat. Kaya nakapagpatuloy nito yung pag-generate ng power kahit walang sikat ng araw. Then, samantala naman yung glycol base at glycerol base fluids ay ginagamit lamang sa mga special na kondisyon. Ngunit yun nga, may limitasyon din yung init nila. So, and last ay yung synthetic oils. So, stable rin siya at karaniwang ginagamit noon. Ngunit yun nga rin, may temperature limit. So ngayon, sa kasulukuyan, mas pinipili talaga yung molten salt kaysa sa synthetic oil or iba't ibang fluids pa or iba't ibang HTF. Dahil yung molten salts ay kaya nitong umabot sa mas mataas na temperatura. Yung nasabi kanina, mas maganda yung resulta, mas mataas yung efficiency na napoproduce o nabibigay ng molten salts. So on this slide, ipapakita yung mga characteristics that are being considered on what type of HTF is to be used in a solar thermal power plant. Unang kino-consider dito ay yung operating temperature. So, tumutukoy ito sa pinakamataas na temperature na kayang i-maintain ng isang fluid. So, kapag mas mataas yung temperature na kayang abutin ng HTF, mas mainit na steam yung nagagawa. So, nagre-resulta ito ng mas efficient sa paggawa ng or pag-produce ng electricity. Then, yung pangalawang kino-considered ay yung life cycle. So, tinutukoy lang dito yung haba ng panahon na maaaring gamitin yung fluid. Then, pangatlo ay yung heat transfer capability. So, ito lang yung kakayahan ng fluid sa pag-transfer ng heat. So, kapag maayos yung heat transfer, mas konting energy yung nasasayang at mas mabilis ang process sa pag-produce ng steam. Then, isa pang no-consider dito ay yung heat storage aspect. So, yun nga, dahil hindi naman palaging may sikat ng araw, so kung ang HTF ay kayang mag-store ng heat, maaari pa rin itong
mag-generate ng kuryente kahit gabi o maulap ang panahon. Kaya magresulta yon na mas maganda or mas magiging maaasahan yung isang power plant. So, isa ring mahalaga na kino-consider dito ay yung overall safety. Kung saan sinusuri nga kung yung fluid ay ligtas gamitin. Then last na kino-consider din dito ay yung cost. So, kabilang nga doon yung presyo, yung maintenance at long-term efficiency ng fluid. So, yun nga. So, take note na lang dito guys na based sa pag-aaral nila, Yuasa et al. 2017, mas maganda ang performance ng molten salt kumpara sa synthetic oil. Dahil kaya nitong umabot humigit kumulang 550 degrees Celsius, samantalang synthetic oil naman ay limitado lamang sa 400 degrees Celsius. Kaya mas mataas yung efficiency ng molten salts kapag ito yung ginagamit. So next naman po ay yung solar tower. So yung solar tower, isa ito sa type ng solar thermal system. So ano nga ba ito? Solar tower, the setup includes an array of large number computer-controlled sun tracking mirrors known as heliostats. Sunlight can be concentrated as much as 1,500 times its normal intensity. So these mirrors moves in dual axis and are located at a ground level, which collects energy from the sun, then reflects it towards a receiver which contains HTF or heat transfer fluid located at the top of the tower. So the HTF is being heated at around 600 degrees Celsius. So mas mataas siya compared sa parabolic trough. So now ay proceed naman po tayo ngayon sa process ng solar tower sa pag-produce ng electricity. So dito sa solar tower, ang mga heliostats or itong mga salamin na makikita nyo sa picture, ayan yung nagre-reflect ng sikat ng araw papunta sa receiver na nagko-contain ng HTF. At ito ay malolocate sa taas ng tower. Ayan kung makikita nyo sa picture. Then, tapos, ini-store ito sa hot salt tank at ginagamit para gumawa ng steam sa heat exchanger. So, kung saan, yung steam yung magpapaikot sa turbine para makapag-produce ito ng electricity tungo sa electric grid. At pagkatapos ito, dumaan sa condenser, i-recycle naman yung mga napunta sa cooled salt tank. Then, yun nga, makaulit na ulit yung cycle. So, same lang sila nung parabolic trough sa may pag-produce ng electricity. At pinagkaiba lang nila ay yung process nila sa may pag-collect ng sunlight. And dito naman po sa picture na to, makikita natin yung actual na itsura ng solar tower. So makikita po natin dito yung mga heliostats na nakalatag and nakatutok siya dito sa ating solar tower na sumasalo ng sunlight and doon siya makapag-produce ng electricity. Good day everyone. I am Yuan Santillana and ngayon pag-uusapan naman natin ang linear Fresnel reflector. So para madali nyo ma-imagine, so isipin nyo na ang linear Fresnel reflector ay parang combination ng parabolic trough and solar tower. So pero may malaking difference ito. So kung ang ibang system ay pa-curve o hugis U yung mga salamin, so dito po ang LFR ay gumagamit ng flat mirrors. So dahil flat lang sila, mas simple ang design and mas madali itong linisin. Mas mura din ang cost ng paggawa at ang maintenance nito. So paano ba siya gumagana? So itong flat mirrors na nasa ground ay nakapila po ng mahaba at gumagalaw lang sila sa isang axis. So ibig sabihin, sumasabay lang sila sa direction ng araw mula umaga hanggang hapon.
So, ang trabaho ng mga salamin na ito ay i-collect ang sikat ng araw at i-reflect ito pa itaas sa isang fixed receiver na nasa taas ng tower. So, doon sa receiver, nakakonsentrate ang init para makagawa ng energy. So, dati, yung mga unang design po ng LFR, ito po ay direct steam generation. So, ibig sabihin, tubig agad ang pinapainit para maging steam. Pero dahil sa modernong technology, gumagamit na rin sila ngayon ng HTF or heat transfer fluid. So, mas effective po ito sa pag-imbak ng init para mas tuloy-tuloy ang pag-generate ng kuryente kahit medyo makulimlim. So, ngayon may dalawang main types po tayo nito. Ang una ay classic LFR. So, ito ay isang mahabang receiver. Ito ay mahabang receiver lang ang nasa taas para sa buong set ng mga salamin. So, pero simple lang po ito pero efficient. So, naimbento po ang pangalawang type ng LFR. So, ang pangalawa naman po is ang compact linear Fresnel reflector. So, dito, hindi lang iisa ang ginagamit. Meron silang multiple receiver sa itaas. So, ang logic dito para yung mga magkakatabing salamin sa baba, pwedeng matarget ng magkakaibang receiver. So, hindi na sila nagsisiksikan sa iisang target. And dahil dito, mas na-maximize ang space sa ground and mas marami tayong nakukuhang energy. So, in short, mas sulit po ang bawat square meter ng lupa na ginagamit ng power plant. So ngayon, tignan naman natin itong diagram para mas lalo natin maintindihan kung paano ba gumagana itong linear Fresnel reflector. So kung titignan nyo, kitang-kita dito yung process kung paano natatrap ang init mula sa araw. So magsimula po tayo sa baba. So itong mahabang hilera na to ng mga salamin, ito po yung tinatawag natin reflector. So sila po yung sumasalo ng direct sunlight. So mapapansin nyo, itong mga salamin ay naka-angulo ng konti. So hindi lang sila basta nakalatag or naka-flat. So naka-position sila para makatch nila yung sunlight at i-reflect ito pataas. So ang maganda dito, kahit gumagalaw ang araw sa langit, yung mga reflectors na to sumasabay din to para yung tama na sikat ng araw palaging nasa tamang spot. So ngayon, saan ba napupunta yung nire-reflect nitong light? So kung susundan nyo yung mga orange lines sa picture, lahat sila tumututok doon sa structure sa itaas. So dito makikita natin yung absorber tube. Ito ang main target po nito ay i-reflect yung reflectors pababa. So itong tube na to, naglalaman po ito ng fluid na pinapainit natin ng husto para makagawa ng steam na magpapatakbo po sa mga turbines. Pero pansinin nyo rin po yung part na tinatawag ng secondary reflector. So ito po yung hood o yung takip sa taas ng absorber tube. So napaka-importante din ito kasi hindi naman perfect yung pag-bounce ng light. So yung mga sikat ng araw na medyo lumilihes, sasaluhin po nitong secondary reflector para i-bounce pabalik dun sa absorber tube. Para siyang backup para po sa reflector yung sa baba. Ang pinakamalaking advantage po ng linear Fresnel reflector ay ang paggamit ng flat mirrors. So ikukumpara nyo po ito sa ibang solar technology, mas hamak na mas mura ang flat mirrors. So hindi lang siya tipid sa budget, mas madali rin itong i-produce at i-maintain sa mahabang panahon. Pero meron din itong disadvantage. So ang disadvantage po nito ay ang tinatawag natin shading effect. Dahil ang salamin po ay magkakatabi sa ground, may mga oras sa maghapon na nahaharangan po ng isang salamin ang sikat ng araw para sa katabi nito. So para ma-solve po ito, kailangan po nagdagan yung space sa pagitan ng mga salamin. Pero ang downside naman po nun, mas malaki po yung ground na nako-cover nito. So kapag po mas malawak ang lupang gagamitin, automatic tataas din po ang cost sa land acquisition and sa installation. So isa pa sa dapat nating tandaan ay yung thermal efficiency nito. So sa totoo lang po, ang LFR ay hindi nakakapag-produce ng sobrang taas na temperature kung ikukumpara natin sa
parabolic trough or sa solar tower. So dahil hindi po ganun kalakas yung init na nako-concentrate nito, mas mababa po ang overall efficiency ng system pagdating sa pag-convert ng solar heat tungo sa kuryente. So kaya sa madaling salita, ang LFR po ay isang trade-off. So pinipili natin ito kung priority natin ay mas mababang initial cost at mas simpleng design. So kahit na alam nating may sakripisyo tayo pagdating sa efficiency at sa kakainin nito sa lupa. So dito naman po sa diagram na to, makikita po natin yung cycle kung paano nagiging kuryente ang sikat ng araw gamit ang linear Fresnel reflector. So hinati po ito sa tatlong main parts, ang solar field, thermal energy storage, and power block. So magsimula po tayo sa solar field. So dito po nakahana yung ating mga linear Fresnel reflectors. So ang mga salamin na to po yung sumasalo sa sikat ng araw at itutuon lahat ng energy na yan sa absorber sa itaas. Kapag po tinamaan ng concentrated sunlight yung absorber tube, iinit po ng husto yung fluid na nasa loob nito. So ngayon, lilipat po yung mainit na fluid na yan sa gitnang section, ang thermal energy storage. So dito natin makikita ang dalawang malalaking tangke, ang hot salt tank and ang cold salt tank. So ang purpose po nito ay parang battery ng init. Kapag po sobrang init na nakukuha natin sa araw, ini-store natin yun sa hot salt tank. So ibig sabihin, kahit tumubog na yung araw, meron pa rin tayong nakareserbang init para patuloy na gumana ang plant. Pagdating naman po sa huling part, ang power block, dito na mangyayari dito po yun parang magic. So ang init po mula sa storage o yung direct solar field. So idadaan po ito sa isang steam generator. So gagamitin ang init na to para gawing steam o singaw ang tubig. So yung steam na nabuo, siya naman po yung magtutulak at magpapaikot sa turbine. So dahil mabilis po umiikot ang turbine, makakapag-produce po tayo ngayon ng kuryente. At pagkatapos po dumaan sa turbine, ang steam po ay papasok sa condenser para maging tubig ulit. So itutulak po ito ng pump pabalik sa system para lang po ulitin yung process. So para lang po itong paulit-ulit na cycle lang po. So para naman po magkaroon kayo ng idea kung ano ba talaga yung tsura nito. So ito po yung actual na image ng isang linear Fresnel reflector plant. So mapapansin nyo na napakasimple lang ng setup niya. Yung mga mahabang hilera ng flat mirrors and makikita din po natin dito yung receivers and yung mga tube. So dito naman po sa diagram na to, makikita natin yung mas improved na design o yung tinatawag nating compact linear Fresnel reflector. So kung mapapansin nyo, hindi na lang isa ang receiver sa taas. So meron na po tayong dalawa na absorbers. So bakit ito ginawa? So sa classic design kasi, lahat ng salamin po nakatutok lang sa isang target. Pero dito sa CLFR o Compact Linear Fresnel Reflector, yung mga linear tracking reflector sa ground, pwede po silang mamili kung saan absorber nila itatama yung mga light rays. So ang mga salamin sa kaliwa, pwede silang mag-reflect sa kaliwang receiver. At yung sa kanan, pwede naman po sa kanang receiver. So ang goal nito, so para ma-increase po yung optical and ground use efficiency. So dahil pwedeng mag-iba-iba ng inclination or angle yung mga adjacent mirrors. Mas naiiwasan po yung pagsiksikan ng energy sa iisang spot. At mas namamaximize din po ang space sa ground. So in short po, mas maraming receiver, mas maraming energy ang nakokollect natin ng sabay-sabay. So, ito po yung actual na itsura ng tinatawag nating compact linear Fresnel reflector. So, kung titignan nyo po yung image, so nakikita po natin dito yung pagkakaiba nito sa classic design dahil meron na po tayong dalawang magkahiwalay na absorber tubes sa taas. So, good day everyone. So, let's proceed naman dito sa huling types ng solar thermal system, which is the parabolic dish. So, the parabolic dish, the word dish comes from the Old English
disk, which meant a flat and round object. So, gaya ito ng makikita nyo sa mga susunod na picture. So, gaya ng linear Fresnel reflector, flat mirrors din yung ginagamit dito. A set of flat mirrors na carefully arranged to reflect concentrate sunlight patungo sa tinatawag na focal point. So, itong dish din na ito is connected din sa dalawang axis motor and sensor system. So, it means it can move from north to south, east to west. So, this parabolic dish is mas nakakapag-focus sa sunlight kasi directed lang ito sa isang focal point, which is much better than parabolic trough na nagpo-focus sa isang mahabang pipe. And sa apat na type ng solar thermal system, ito yung may pinakamataas na nare-receive na amount of temperatures na umaabot sa 750 degree centigrade. So, let's proceed naman po dito sa mga parts na bumubuo sa isang parabolic dish. So, dito tayo sa light gatherers ng parabolic dish, which are yung mirrors, concentrator, and supporting frame. Dito sa mirrors, tulad nga na sabi natin kanina, ito yung tinatamaan ng sunlight kung saan nagre-reflect ito sa isang focal point. Sa concentrator naman, ito yung nagpo-provide ng precise parabolic shape needed. So, all reflected light converges at the focal point. So, kumbaga, ito yung nagpo-focus kung saan dapat tumama ang reflection ng sunlight. So, sa supporting frame naman, ito yung pinaka bagay kung saan naka-attach yung mga mirrors. And next naman sa power plant ng isang parabolic dish. So, sa power plant na to, binubuo siya ng dalawa. Meron tayong PCU and supporting arm bracket. So, tulad nga ng sabi natin kanina, yung PCU with Stirling engine, siya yung nagko-convert ng intense heat to the focal point into mechanical motion, which is transformed into electricity. Sa supporting arm bracket naman, ito yung nag-hold sa engine exactly to the focal point where the sunlight's heat is strongest. So, next is the navigation system ng parabolic dish. So, meron tayo ditong tatlo, which are yung azimuthal drive unit, elevation drive unit, and tracking arrows. So, dito sa azimuthal drive unit, ito yung rotation ng parabolic dish horizontally. So, ito yung pa east to west. And sa elevation drive unit naman, ito naman yung rotation niya vertically, north to south. So, sa tracking arrows naman, ito yung nag-i-ensure sa dish na laging aim directly at the sun, maximizing energy collection at all times. So, next naman, sa pinaka-foundation and brains ng parabolic dish. So, dito meron tayong dalawang component. Ang pylon column and base, and the switchboard control system. Dito sa pylon column and base, ito yung foundation kung saan nakatayo ang isang parabolic dish. Kumbaga, ito yung matibay niyang kinakatayuan, and also nare-resist niya yung
wind. Sa switchboard control system naman, ito naman yung kanyang brain na kung saan ito yung brain ng system na nagkakalculate ng sun's position and managing electricity output. So let's proceed naman po dito sa largest solar thermal power station. So meron tayo ditong 6 sa list. Unahin na natin itong Corzazate Solar Power Station. So itong Corzazate Solar Power Station is located sa Morocco na may capacity na 110 megawatts. So sa 110 megawatts na to, kaya na itong mag-supply sa 1 milyong family sa Morocco. So ang type naman ng kanyang solar thermal system is parabolic trough and solar tower. And ito ding Corzazate na ito yung one of the world's largest concentrating solar power. So next naman dito sa Ibanpa Solar Power Facility. Ito naman is located sa California, USA na may capacity na 392 megawatts. And ang solar type niya is solar tower. Ang features nito is over 170 heliostats mirror focusing sunlight onto boiler at 3 towers. A landmark project for power tower technology in the US. And next naman dito sa Mojave Solar Project. Ito naman is located sa California, USA din, na may capacity na 280 megawatts. And ang type ng kanyang solar thermal system is parabolic trough. Ito ginagamitan ng curved through sharp mirrors to concentrate sunlight onto a central receiver tube known for reliability and classic concentrating solar power design. Next naman dito sa Solana Generating Station. Ito naman is located sa Arizona, USA na katulad ng dalawa na Mojave Solar Project and Ibanpa Solar Power Facility is 280 din ang kanyang 280 megawatts din ang kanyang capacity. And ang kanyang solar thermal system type is parabolic trough. Ito naman ang unang US concentrating solar power plant na ginagamitan ng molten salt thermal storage and enabling 6 hours of power production after sunset. And next is the Genesis Solar Energy Project. Ito naman is located sa California, USA din na may 280 megawatts capacity. And may type na parabolic trough and similar in the capacity of Mojave and Solana, but occupies a much larger area, 1,920, due to site-specific geography and trough spacing. So, last naman dito sa Solaben Solar Power Station. Ito naman is located sa Spain na may capacity na 200 megawatts. And ang solar thermal system type niya is parabolic trough. Located in Extremadura, Spain. Consists of multiple units. Solaben 1, 2, and 6. Totaling 200 megawatts, part of Regional Solar Initiative. And lastly, dito naman tayo sa Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park Phase 4. So, itong solar thermal power station na ito
ito yung pinaka malaking solar power station sa buong mundo. So, meron itong capacity na 600 and 100 megawatts. And located ito sa Dubai, UAE, na may solar thermal system type na parabolic trough and solar tower. And nag-start ito noong 2022. So, itong Mohammed bin Rashid na ito is still under construction. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you.